Ayun mga kabe, talaga yung parang sa lahat ng stock ko dito, may magaganda ditong katawan, pero sa kulay, itong ano na to, itong kulay na to, gusto ko rin maparami itong mga kabe kasi nga gusto ko ganitong kulay, tapos yung katawan niya is ano, pang parawakan. So ayan, alagaan ko pa ng matagal yan. Kasi ito hindi naman siya ano, parang native na yung katawan niya. Alam mo yung parang saktuan lang yung bilog, hindi masyadong katabaan. Dito lang talaga ng parawakan na talagang goods na goods yung ano, yung pattern ng kulay. Ito hindi ay yung kulay, yung katawan, ito hindi masyado, parang saktuhan lang. Pinaka gusto ko lang talaga yung kulay niya, as in siya yung dating nandan ako sa may ano, Iloilo nagstay. Na nakita kong ganitong kulay sa kapitbahay, sabi ko ang ganda. Tapos sabi ko gusto ko sana bilhin dati yon, eh hindi ko na nabili. Tapos nakita ko nagkasakit yun sa mata, parang nabulag yung isang mata dahil sa sipon. Sabi ko swerte. Kaya ito, sa ngayon ilan itong inahin ko dito talaga is 4. Yung mga native tapos may dalawang ano, dalawang layers. May bar din dito na hindi ganun kalinis yung pagka ano niya, pagkabulik niya na sa galaan po. Ayun, tapos ayun yung nasa likod yung barako. Tsaka meron palang nangyari. Nagkasakit po yung ano, yung mga to nagkaroon ng halak. Pakawalan ko na nga to. Ayan, basta siya pinakamadang kulay. Makita niyo mga kabila, no? Malinis. Tapos yung paa niya, orange. Ang ganda yung tignan sa personal. Ayan. Mataba na nga siya kasi parang piling ko nangitlog na nga to. Hindi ko alam kung saan. Malalaman na lang natin pag nasundan pa natin sa mga susunod na ano. Para mailipat natin. Tapos ayun yung sa likod, oh. Yung maganda. Ito nga mga kabay, nabanggit ko kayo, nagkaroon to ng mga halak, tsaka sipon. Ito may sipon. Ito meron po siyang sipon. Ayun, may nagkaroon ng halak. Tsaka ito nagkaroon din ng halak po. Mga Ben, ngayon gagawin na, yung goal natin ngayon is gamutin tong mga to kasi mayroon po silang mga halak. Kaya nga parang may pamlang meron po itong halak, although wala siyang sipon. Di mo kasi makikita mo sa manok pag may sipon siya. Yung balahibo niya sa ulo niya is parang buo-buo. Tapos yung ilong niya madumi, or yung bibig niya pag kumakain siya, nagkakapit palagi. Lanay. Nagkakapit palagi yung mga kinakain niya. Ito wala naman. So malinis talaga yung ilong. Pero may halak talaga siya, di ko alam kung paano. Basta minsan parang talagang ano, parang akala mo inuubo na tao. Tapos may plema sa lalamunan. Nagsimula lang to nung ano, di ko alam kung nahawa sila dun sa binili kong heritage na Rhode Island Red. Kasi nung wala dito basta sa mga video ko po, bumili ako ng 7 piraso na Rhode Island Red. Ang ganda pa naman nito kasi ito yung isa sa mga manok na breed na gusto ko. Ito yung parawakan. Kaso ang ganda ng kulay niya, di ba? Kasi yung ano sa parawakan minsan is black. Ito naman kasi, kaya ganyan po yung kulay niya, na-breed na po yun sa ibang lahi. Kumbaga yung kulay niya ay namana niya na sa ibang lahi. Siguro sa Saso, ganon. Kalimitan sa nakita kong malapit sa kulay na ito is Buff Orpington na heritage. Ayun, kasi so inahin kong baby. Ayan. Ano na po yung nagpapasawa. Kita nyo babang-baba na rin po Oh, diba? Ayan lumalaki talaga sila pag kasi ano mga basal na po itong mga to. Pati ito meron po yung sipon, ay meron pa yung halak. Pero bibilin na po yan sa akin nung tito ko kasi sabi niya nga malaki yung katawan nito, which is totoo naman. Malaki siya, para siyang palahi ng kaber na native. Kaya yan, i-ano ko na po yan, ibebenta ko na po sa tito ko. And ayan, nakita niyo po yun, halak. Ganun po, para siyang may plema sa lalamunan.
na gustong ilabas. Pati po itong puti na to, ayan. Sayang eh. Pati yan, meron po yan. Ito sipon, may kasamang sipon. Ayan, simula na po ng asawa talaga yung barako na yan. And itong nagpapaasawa na rin. Ayan, malapit na kayong dumami. Bebenta kayo mga sisiyo nyo pag dumami kayo. Ito mga kabayan, ito kasama to. Ayan, may sipon na nga siya, malalain. Gigil nga ako dito kasi di ko alam kung nung simula ko silang itinali. Doon talaga sa simulang nagkasakit. Di ko alam kung nahawa sa iba kasi nga dito rin humuhulon sa part na to. Yung mga Rhode Island Red na nabili ko. 7 piraso po yung 3 barak. Basta may 3 lalaki doon tsaka 4 na hen. Ngayon dumalaga na sila and yung 2 kinatay na namin. Di ko alam kung doon or sa panahon nakaraan kasi nakita nyo nakaraan mainit. Kunwari ganitong panahon mainit, tanghalin tapat. Tapos biglang aambon, tapos sisingaw yung lupa na parang pag ikaw kahit tao ka, para magkakasakit ka, pupunta ka sa lugar kung saan walang alimuong, ganon. So ayun. Maganda rin yung kulay na yung mga kabay kung makita nyo. Kaya sabi ko, iwanan ko yun, tapos gagamutin ko na. Ito naman isa yung bibili na sabi nung tito ko siya na bahala maggamot niyan. Kaya carry lang. Ito na naman tayo sa panahon kung saan kailangan natin maggagamot na naman ng mga manok. Ang hirap kasi ng panahon nakaraan, talagang netong mga nakaraang buwan, mainit na, yung tanghalin tapat, tapos biglang uulan. Yun, kawawa yung mga alaga natin, magkakasakit talaga sila. Hindi ko ano, ito pipilay-pilay yung inahin na to eh. Tapos, ayun yung mga Rhode Island Red na sinasabi ko may sipon. Teka lang po. Pakita ko. Ayun sila mga kabayan. Nakita nyo ba yun? Ayun sa dulo. Palapit na sila. Ayun yung mga Rhode Island Red na gumagala lang dito. Bumaba na sila, madalang kasi yung pumunta dito sa bahay. Paggabi lang, tsaka pag may pagkain na kanin, sa baba. Doon sila sa may basura na po. Kuya, ano dyan na lang yung lemon na yan? Ililipat na lang paglaki si or pwede dyan na lang. Mainit naman. Mainit naman dyan, matutubo naman yan dyan. Okay, Ba't yung isa para tumba? Ang baba pala ng buto nito. ha? Kailangan tambakan. Eto, di ba boy pansit-pansitan to? Oo. Yun na yung ginugulay. Sarap. Pero wala siyang lasa masyado. Kaya nga ito lang ang sipon ko eh. Malinis yung pattern niya yun. Ayun mga kabay. Talaga yung parang sa lahat ng stock ko dito, may magaganda ditong katawan, pero sa kulay talaga siya yung pinaka. The best para sa akin. Napakalinis ng pagkakulay niya. Tapos yung tuka niya nga is orange. Ayan. So, makikita niyo. Ito gusto ko magkaroon ng ganito dating kulay ng manok eh. And nagkataon naman na yun, nakita ko siya doon sa stock na binebenta. Tapos doon ko lang na-realize, hindi nila ko dito, sabi ko, ang ganda pala ng kulay na to na nabili ko. Sabi ko, ito pala yung kulay na dati gusto ko. Tsaka yung paa niya pa is orange din. Hindi ko alam kung ano tawag sa mga ganitong klaseng manok eh, pero ayun oh. Yung kulay ng paa niya orange and may mga po yan, sila may mga ayan. Eto mga kabay, malapit na siguro mga itlog to or nangitlog na, hindi ko alam. Kasi nakahapon pumuputak-putak na to. Eh hindi ko naman alam kung saan kahanapin yung itlog or saan nanggagaling.